Magandang hapon PNT Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronron. 2 taon na akong bantay sa isang lumang lighthouse sa isang maliit na isla sa Pilipinas. Hindi ko na babanggitin kung saan eksakto ang lugar. Ang alam lang ng karamihan, bihira ang dumadayo roon dahil malayo ito sa bayan at puro bato ang baybayin. Mag-isa lang ako tuwing gabi sa parola. Simple lang ang trabaho ko. Siguraduhin na gumagana ang ilaw sa tuktok ng tore at bantayan kung may barkong masyadong lumalapit sa mabatong bahagi ng dagat. Tahimik ang lugar. Minsan ang maririnig mo lang ay ang hampas ng alon at ang hangin na sumisipol sa bakal na railings ng lighthouse. Pero may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit ng kapalitan kong bantay na si Ruben. Kapag may marinig kang parang kumakanta sa dagat, huwag kang lalapit. Noong una, akala ko binibiro lang niya ako. Sirena daw. Sabi niya minsan habang umiinom kami ng kape sa maliit na kusina sa ibaba ng lighthouse. Matagal ng kwento ng mga mangingisda dito. Napatawa lang ako noon, pero dumating ang gabi na hindi ko makakalimutan. Bandang 12:00 ng gabi yon, maliwanag ang buwan at halos pilak ang kulay ng dagat sa liwanag nito. Nasa balkonahe ako ng lighthouse, nakatanaw sa malayo habang umiikot ang malaking ilaw sa itaas ng tore. Tahimik ang paligid, hanggang sa may narinig akong mahina na awit. Noong una, akala ko hangin lang, pero habang tumatagal, mas luminaw ang tunog, parang boses ng babae. Malambing, malungkot, at napakaganda. Napakunot ang noo ko. Napatingin ako sa dagat. May tao ba dun? Sabi ko sa sarili ko. Imposible. Walang bangka, walang ilaw, walang kahit anong gumagalaw sa tubig. Pero tuloy pa rin ang awit. At habang nakikinig ako, may kakaibang pakiramdam na parang hinihila ako ng isip ko. Parang gusto kong sundan kung saan nanggagaling ang boses. Hindi ko napansin na bumababa na pala ako sa hagdan ng lighthouse. 3 palapag pababa hanggang sa makarating ako sa labas. Mas malakas na ngayon ang kanta at sigurado na ako galing ito sa dagat. Lumapit ako sa baybayin. Mabato ang lugar pero may maliliit na bahagi na parang natural na daanan pababa sa tubig. Doon ko siya unang nakita. May isang babae sa tubig. Hanggang bewang lang ang lalim ng dagat sa pwesto niya. Nakaharap siya sa akin at natatamaan ng liwanag ng buwan ang katawan niya. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at napakaganda ng muka. Parang hindi totoo. Tumigil ang paghinga ko sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kilala ko siya. Parang may kakaibang pamilyar sa kanya. Kahit ngayon ko lang siya nakita. Patuloy siyang kumakanta habang nakatingin sa akin. At unti-unti siyang ngumiti. Halika. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun o kung narinig lang ng isip ko. Pero biglang parang nawala ang lahat ng takot ko. Ang alam ko lang, gusto ko siyang lapitan. Lumubog ang paa ko sa malamig na tubig. Pero hindi ako tumigil. Isa pang hakbang, hanggang sa umabot sa dibdib ko ang dagat. Patuloy lang siyang kumakanta. Habang papalapit ako, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kaganda. Parang hindi pangkaraniwang tao ang mukha niya. Sobrang perpekto. Pero may kakaiba. Hindi siya umaatras habang lumalalim ang tubig. Parang hinihintay niya akong lumapit pa. Hanggang sa tuluyan akong lumusong sa mas malalim na bahagi. At doon, biglang may nagbago. Sa ilalim ng tubig, may nakita akong gumagalaw na anino sa ibabang bahagi ng katawan niya. Noong una, akala ko alon lang. Pero nang sumilip ako sa ilalim, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi paa ang nasa ilalim ng katawan niya, kundi buntot, mahaba, maitim, at kaliskis. Sirena. Biglang tumigil ang kanta at sa unang pagkakataon
Napansin kong hindi na siya nakangiti. Unti-unting nagbabago ang mukha niya. Ang dating napakagandang babae ay parang naging kabaliktaran. Ang mga mata niya naging mas malaki, kulay itim, at ang bibig niya bumuka ng sobrang laki. At doon ko nakita ang mga ngipin, mahaba, matutulis, parang sa halimaw. Bigla niyang hinawakan ng braso ko at sa lakas ng hatak niya, nahila niya ako pababa sa ilalim ng tubig. Napuno ng tubig dagat ang bibig ko habang pilit akong humihinga. Doon ko nakita ang totoong itsura niya. Hindi na siya maganda. Ang balat niya maputla at parang nabubulok. At habang hawak niya ako, ramdam kong hinihila niya ako pababa sa kailaliman ng dagat. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong kumalma pero sobrang lakas niya. Pumipintig na ang ulo ko dahil sa kakulangan ng hangin. Unti-unti akong hinihila pababa. Mas lalo pang dumidilim ang paligid. At ang huling bagay na nakita ko sa ilalim ng tubig ay ang mukha niyang nakangisi. Pero biglang may malakas na ilaw na tumama sa tubig. Kasabay nito, may sumigaw mula sa dalampasigan. "Ron, Ron!" Si Ruben. Dumating na ang kapalitan kong bantay. At sa sandaling yon, may malakas na kamay na humila sa akin paahon. Pero ramdam ko pa rin, may isang bagay sa ilalim ng tubig na ayaw akong pakawalan. Halos mawalan na ako ng ulirat sa ilalim ng tubig. Ramdam ko ang malamig na tubig na pumapasok sa ilong at bibig ko habang pilit akong hinihila pababa ng nilalang na yon. Mahigpit ang kapit niya sa braso ko. At sa ilalim ng tubig, kitang-kita ko ang mukha niya. Sa gitna ng paglabo ng paningin ko, may nakita akong anino na lumusong sa tubig mula sa dalampasigan. Maya-maya lang ay may kamay na humatak sa balikat ko at malakas akong hinila pataas. Si Ruben. Halos pumutok ang dibdib ko nang makalanghap ako ng hangin pag-ahon namin. Pero hindi pa tapos ang laban. Ramdam ko pa rin na may humihila sa paa ko pababa. "May humahawak sa'yo," sabi ni Ruben habang pilit niya akong hinihila papunta sa mababaw na bahagi. Sumisigaw ako habang sinusubukan kong sipain ang kung anumang nakakapit sa akin sa ilalim ng tubig. Sa isang sandali, lumabas ang ulo ng nilalang sa ibabaw ng dagat at doon siya nakita ni Ruben. Napatigil siya sandali sa sobrang gulat. "Diyos ko!" bulong niya. Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang mukha ng Serena. Hindi na yun ang magandang babaeng nakita ko kanina. Ang mukha niya ay sobrang pangit at parang nabubulok. At habang nakatingin siya sa amin, bigla siyang naglabas ng napakalakas na huni na parang pagsigaw. Tumayo ang balahibo ko sa buong katawan. Mas lalo siyang humigpit sa paghila sa paa ko pababa. Halos matumba si Ruben sa lakas ng hatak. "Bitawan mo siya," sabi ni Ruben habang hinahampas ang tubig gamit ang kahoy na dala niya mula sa dalampasigan. Sa isang malakas na palo, tinamaan niya ang ulo ng nilalang. Biglang binatawan ng Serena ang paa ko. Kasabay nito, mabilis siyang sumisid pabalik sa ilalim ng dagat. Nag-iwan lang siya ng umiikot na alon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Halos kalad ka rin na ako ni Ruben, paalis ng tubig hanggang sa makarating kami sa mabatong dalampasigan. Nakahiga ako sa lupa habang hinihingal. Pakiramdam ko, lalabas ang puso ko sa dibdib. "Anong ginawa mo dun?" tanong ni Ruben. Hindi ako agad nakasagot. Nakatitig lang ako sa dagat. Tahimik na ulit ito, parang wala nangyari. Pero alam ko kung ano yung nakita ko. At alam ko kung ano ang muntik nang mangyari sa akin. "May kumakanta." Sinundan ko lang. Mahina akong sabi. Hindi na ako pinatapos ni Ruben. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit kapag may narinig kang kanta." Hindi na ako natulog ng gabing yon. Umupo lang kami ni Ruben sa loob ng lighthouse habang hinihintay ang pagsikat ng araw. Minsan, napapatingin ako sa bintana papunta sa dagat. Pakiramdam ko, may nakatingin pabalik mula sa dilim. At sa isang sandali, habang papalapit na ang umaga, parang may narinig akong mahina na awit na galing sa malayo.
Parehong napatingin kami ni Ruben sa isa't isa. Hindi na kami nagsalita. Pagkatapos ng insidenteng yon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Nag-resign ako bilang bantay ng lighthouse makalipas ang ilang araw. Hindi ko na kayang manatili sa lugar na yon tuwing gabi. Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon na kapag nasa tabing dagat ako, lalo na kapag maliwanag ang buwan, parang naririnig ko ulit ang mahina, malungkot na awit na yon mula sa gitna ng dagat. At sa tuwing mangyayari yon, naaalala ko ang mukha ng nilalang na muntik nang humila sa akin pababa. At naiisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi dumating si Ruben noong gabing yun. Hindi ko makakalimutan ang nangyari noong isang taon sa isang lumang lighthouse na matagal nang abandonado. Hindi ko nababanggitin kung saan eksaktong lugar, pero nasa isang liblib na bahagi ng baybayin ng isang probinsya. Matagal nang hindi ginagamit ang parolang yun. Kalawangin na ang bakal na hagdan, basag ang ilang bintana, at ang dating malakas na ilaw sa tuktok ay matagal nang patay. Napadpad ako roon dahil sa isang kaibigan kong photographer. Mahilig siyang kumuha ng mga larawan ng mga lumang lugar, lalo na yung mga abandonado. Sabi niya, maganda raw ang view sa taas ng lighthouse kapag dapit hapon. 3 kaming pumunta doon. Pagdating namin, agad kong napansin kung gaano katahimik ang lugar. Walang bahay sa malapit, puro bato at damo lang ang nasa paligid ng parola. Ang dagat sa ibaba ay malakas ang hampas sa mga batuhan. Sigurado ka bang safe dito? Tanong ko habang tinitignan ko ang kalawangin na pinto ng lighthouse. Oo naman, matagal na itong pinabayaan pero matibay pa yan, sagot ng kaibigan ko. Pumasok kami sa loob. Madilim sa loob ng tore. Ang tanging liwanag lang ay yung pumapasok mula sa mga sirang bintana. Habang paakyat kami sa paikot na hagdan, naririnig ko ang tunog sa bawat hakbang namin na parang umaalingaw-ngaw sa buong tore. Habang umaakyat kami, napansin ko ang isang bagay. Malamig ang hangin. Hindi yung normal na lamig lang ng hangin sa dagat. Parang may kakaibang bigat sa paligid. Ang lamig dito ah, sabi ko. Baka dahil sa hangin lang, sagot ng isa kong kasama. Hindi na ako nagsalita. Pagdating namin sa tuktok, sobrang ganda ng tanawin. Kita ang malawak na dagat at ang papalubog na araw. Doon nagsimulang kumuha ng litrato ang kaibigan ko. Habang nakatingin ako sa dagat, biglang may napansin akong kakaiba sa gilid ng mata ko. Sa kabilang dulo ng balcony ng lighthouse, may nakatayong babae. Nakasuot siya ng puting damit na humahampas sa hangin. Mahaba ang buhok niya at nakatakip sa muka. Nagtaka ako. Akala ko isa sa mga kasama namin. Pero pareho silang nasa likod ko. Uy, may tao pala dito, sabi ko. Napalingon ng 2 kong kasama. Ha? Saan? Tinuro ko ang dulo ng balcony. Pero nang tumingin sila, wala na ang babae. Anong pinagsasabi mo? Sabi ng isa kong kasama. May nakita kong babae dito kanina lang, sabi ko. Baka imahinasyon mo lang yan, sagot niya. Pero alam ko ang nakita ko. Habang pababa kami ng hagdan dahil papadilim na, ako ang nasa hulihan. Habang bumababa ako, biglang may narinig akong mahina na tunog ng iyak. Napahinto ako. Tahimik ang 2 kong kasama sa ibaba, pero malinaw sa tenga ko. May umiiyak sa loob ng lighthouse. Guys, naririnig niyo ba yon? Ano? Sagot nila mula sa ibaba. Hindi ko na sila sinagot. Dahan-dahan akong tumingin pataas sa hagdan na galing sa tuktok ng tore. At doon ko siya nakita ulit. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan. Isang white lady. Nakasuot siya ng mahabang puting damit.
Basa ang buhok niya na nakatakip sa muka. Nakayuko siya habang nakatayo sa gilid ng hagdan. Nanginginig ang buong katawan ko. "Guys!" Mahina kong tawag. Unti-unti siya nag-angat ng ulo. Tapos doon ko nakita ang mukha niya. Sobrang putla. Namumugto ang mga mata na parang matagal nang umiiyak. At bigla siyang sumigaw. Hindi normal yung sigaw. Nakakatakot ito. Kasabay nun, bigla siyang tumakbo pababa sa hagdan papunta sa akin. Hindi ko na alam ang ginawa ko. Tumakbo ko pababa habang sumisigaw. Paglabas ko ng lighthouse, halos madapa ako sa damuhan sa sobrang takot. Nagtaka ang dalawa kong kasama kung bakit ako halos hindi makapagsalita. "Ano ba nangyari sa'yo?" tanong nila. "May babae sa loob," sabi ko. Nagkatinginan sila. Akala nila nagbibiro ako. Pero biglang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa loob ng lighthouse. Parang may tumakbo pababa sa hagdan. Pero walang lumabas. Tahimik ulit ang paligid. Hindi na kami nagtagal doon. Mabilis kaming sumakay ng sasakyan at umalis sa lugar na yon habang papadilim pa lang ang langit. Habang papalayo kami sa baybayin, napatingin ako sa likod ng direksyon ng lighthouse. Sa liwanag ng buwan, may puting anino na nakatayo sa tuktok ng parola. Mahaba ang buhok, nakatayo lang siya sa gilid, nakatingin sa amin habang papalayo kami. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Ako ang bantay sa isang lighthouse sa lugar namin. Ako nga pala si Bernie. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho roon at sa totoo lang, nasanay na ako sa katahimikan ng lugar. Tuwing gabi, ang kasama ko lang ay ang tunog ng alon na humahampas sa mga bato at ang umiikot na ilaw ng parola sa itaas ng tore. Ang trabaho ko, simple lang. Siguraduhin na gumagana ang ilaw ng lighthouse at bantayan ng dagat kung may barkong masyadong lumalapit sa mabatong bahagi ng baybayin. Karamihan sa mga gabi, wala talagang nangyayari. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw yon. Tahimik ang buong paligid. Ang langit, malinaw at puno ng bituin. Nasa balcony ako ng lighthouse habang nakatingin sa malawak na dagat. Bigla akong nakakita ng liwanag sa malayo. Noong una, akala ko ordinaryong barko lang. May mga cargo ship talaga na dumadaan minsan sa malayong bahagi ng dagat. Pero habang tumatagal, napansin ko na kakaiba ang ilaw nito. Hindi ito puti o dilaw na parang normal na ilaw ng barko. Ginto. Parang kumikislap na ginto sa ibabaw ng tubig. Nagtaka ako. Unti-unting lumitaw mula sa dilim ang hugis ng barko. At doon ko nakita kung gaano ito kakaiba. Ang buong katawan ng barko ay parang kumikinang na ginto. Kahit sa malayo, malinaw na malinaw ang liwanag nito. Para itong lumang barko na parang galing sa ibang panahon. May matataas na mats at kakaibang hugis ng watawat. Pero ang pinakang nakakatakot na bagay, wala itong ilaw maliban sa sariling kinang nito. Parang ang mismong barko ang naglalabas ng gintong liwanag. Napalingon ako sa loob ng lighthouse para kunin ng binoculars. Pagtingin ko ulit sa dagat, nakatutok na ako sa direksyon ng barko. Sa binoculars, mas malinaw ko na itong nakita. Tahimik itong dumadaan sa ibabaw ng tubig. Walang ingay ng makina, walang usok, walang kahit anong palatandaan na may tao sa ibabaw. Pero may isang sandali na parang may nakita kong mga anino sa deck nito. Parang mga taong nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa direksyon ng baybayin. Bigla akong kinalabutan. Sa hindi ko maintindihang dahilan, pakiramdam ko, nakatingin sila sa akin. Parang alam nilang pinapanood ko sila mula sa lighthouse. Napakurap ako sandali dahil sa hangin na tumama sa mata ko. Isang saglit lang,
Pero nang muli kong buksan ang mga mata ko, wala na ang barko. Nawala ito sa gitna ng dagat. Parang hindi ito dumaan doon. Na parang wala nangyari. Wala man lang alon o bakas sa tubig. Napaatras ako sa gulat. Muli kong tinutok ang binocular sa paligid ng dagat. Pero wala na talaga. Puro kadiliman na lang at mahinang liwanag ng buwan sa tubig. Kinabukasan, sinabi ko sa kapwa ko bantay ang nakita ko. Akala ko pagtatawanan niya ako, pero hindi. Tumahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siya nagsalita. Hindi ka ang unang nakakita niyan. May mga bantay na rin dati na nagsabing may gintong barko na dumadaan sa dagat kapag malalim na ang gabi. Lalo akong kinilabutan. Pero ang kakaiba, lagi daw itong nawawala kapag napakurap ang nakakita. Dagdag pa niya. Hindi na namin pinag-usapan pa yun, pero mula noong gabing yun, tuwing nagbabantay ako sa balcony ng lighthouse sa kalagitnaan ng gabi, minsan napapaisip ako habang nakatingin sa malawak na dagat kung totoo bang barko ang nakita ko. Noong 1998, may isang lumang lighthouse sa isang maliit na isla sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Hindi ito gaanong kilala at bihira lang puntahan ng mga tao. Ang trabaho ng lighthouse keeper noon ay binigay sa isang lalaking nagngangalang Mario. Isang tahimik na lalaki na sanay magtrabaho mag-isa. Ang lighthouse ay matagal ng automated, pero kailangan pa rin ng tao para mag-maintenance. Kaya halos gabi-gabi, si Mario lang ang tao sa buong isla. Sa paligid nito ay puro bato, malakas na alon at ang walang katapusang tunog ng hangin at dagat. Sa unang mga linggo, tahimik lang ang lahat. Routine lang ang ginagawa niya. Linisin ang paligid, i-check ang generator at siguraduhin na gumagana ang ilaw sa gabi. Pero isang gabi, habang nakatingin siya mula sa bintana ng lighthouse papunta sa dagat, may napansin siyang kakaiba. May isang babae na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato malapit sa tubig. Una niyang inisip na baka turista na stranded o mangingisda. Pero napaisip siya, walang bangka na dumating buong araw at ang isla ay imposibleng puntahan sa gabing madilim at malakas ang alon. Tahimik lang ito nakatayo, nakaharap sa dagat, hindi gumagalaw, hindi rin lumilingon. Tumagal ng ilang minuto. Dahil nag-aalala, kumuha si Mario ng flashlight at bumaba sa hagdan ng lighthouse. Habang pababa siya, naririnig niya ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga bitak ng lumang pader. Pagdating niya sa labas, tinutok niya ang flashlight sa bato kung saan niya nakita ang babae. Pero wala na. Ang bato ay basa lang ng alon. Walang bakas ng paa, walang tao. Naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya, kahit halos walang galaw ang hangin sa paligid. Bumalik siya sa loob ng lighthouse. Sinubukan niyang kalimutan ang nakita. Pero habang umaakyat siya pabalik sa taas, napansin niya ang isang kakaibang bagay. May basang bakas ng paa sa sahig ng hagdan at paakyat ang direksyon. Unti-unti siyang tumigil sa pag-akyat. Nakatingin lang siya sa mga bakas. 1, 2, 3. Paikot-ikot ang hagdan ng lighthouse at ang mga bakas ay pataas ng pataas hanggang sa makarating sa pinakamataas kung saan naroon ang silid ng ilaw. Mabagal niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya, malamig ang hangin kahit sarado ang mga bintana. At doon niya nakita, may isang babae na nakatayo sa tabi ng malaking salamin ng ilaw ng lighthouse. Basa ang mahabang buhok nito. Tumutulo ang tubig sa sahig. Nakaharap siya sa dagat, katulad ng nakita ni Mario kanina sa bato. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Halos hindi na makahinga si Mario. Nanginginig ang kamay niya habang
hawak ang flashlight. Mahina niyang sinabing, "Miss, paano ka nakapasok dito?" Dahan-dahang gumalaw ang ulo ng babae. Hindi siya lumingon. Pero narinig ni Mario ang isang mahinang boses. "Matagal na akong naghihintay ng ilaw." Biglang namatay ang ilaw ng lighthouse. Sa sobrang dilim, tanging tunog lang ng malakas na alon ang naririnig. At sa dilim na yun, naramdaman ni Mario na may basa at malamig na kamay na dumikit sa balikat niya. Tapos nawalan siya ng malay. Kinabukasan, dumating ang supply boat para dalhan siya ng pagkain. Pero walang sumagot na lighthouse. Nang pumasok ang mga tauhan sa loob, nakita nilang bukas ang pinto sa itaas at sa sahig ng silid ng ilaw ay may basang bakas ng paa na paikot sa salamin ng lighthouse. Pero ang kakaiba, ang mga bakas ay papunta sa labas ng bintana at wala na si Mario. Hanggang ngayon, may mga mangingisda na dumadaan sa isla na nagsasabing minsan sa gabi, kahit patay na ang ilaw ng lighthouse sa loob ng maraming taon, may isang mahinang ilaw na umiikot sa dagat. At sa mga bato sa ibaba, may makikitang babae na nakatayo, nakaharap sa dagat, parang may hinihintay. Hindi ako naniniwala sa multo hanggang lumipat kami sa bahay na yon. Magandang araw po. Ako nga pala si Yumi. Lumang bungalow siya sa dulo ng iskinita. Murang renta, tahimik ang lugar at sapat para sa pamilya ko. Ang sabi ng landlord, matagal na daw walang nakatira dahil may kakaibang amoy minsan. Inisip ko baka amag lang o kaya daga. Unang linggo, maayos lahat. Hanggang dumating ang 3:00 ng madaling araw. Nagising ako sa matapang na amoy ng formalin. Yung amoy na parang ospital na hinaluan ng malamig na bakal. Napabalikwas ako sa kama. Akala ko panaginip lang, pero ramdam ko ang hapdi sa ilong. Lumabas ako ng kwarto. Buong bahay, amoy embalming room. Tinignan ko ang kusina, banyo, pati na rin yung sala. Wala kahit anong bote o kemikal. Pagbalik ko sa kama, nawala rin ang amoy. Parang wala nangyari. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko. Pareho pala kaming nagising. Pareho rin ang oras. 3:00 ng madaling araw. Simula nun, gabi-gabi na. Mas tumatagal ang amoy. Mas bumibigat. Parang may ginagawa sa loob ng bahay. Minsan, may maririnig akong may hinang tunog. Parang bakal na kinakaladkad o mesa na bahagyang inuuga. Isang gabi, napansin ko ang sahig sa sala. Basa. Hindi naman yun tubig, hindi rin dugo. Malamig lang, parang singaw ng kemikal. Doon na ako nagtanong sa mga kapitbahay. May isang babae ang nagsalita. "Dati pong embalsamador ang nakatira dyan. Diyan mismo siya nagtatrabaho sa loob ng bahay." Nalaman ko ang totoo. Nagkaroon daw ng bangkay na hindi na naipagbigay alam sa pamilya. Isang taong walang kamag-anak. Tinago ng embalsamador ang katawan sa bahay. Hindi niya ito inilibing. Hindi rin niya natapos ang proseso. Isang gabi, naamoy ng mga kapitbahay ang sobrang tapang na formalin. Pagpasok nila sa bahay, patay na rin ang embalsamador, na stroke, mag-isa, kasama ang katawan na iniimbalsamo niya. Hindi raw nila nakita ang bangkay na yon matapos ang insidente. Noong gabing yon, 3:00 na naman. Pero mas malakas ang amoy, hindi lang sa ilong, parang pumapasok na sa dibdib. Bumigat ang hangin, hindi ako makagalaw. May narinig akong mahina, paulit-ulit na tunog, parang patak ng likido sa metal. Sinundan ko ang tunog. Sa dating stockroom, isang kwarto na hindi namin ginagamit. Nakabukas ang pinto at doon ko nakita. Hindi buo ang anyo, hindi malinaw,
Parang anino lang na gumagalaw. Nakayuko yun. May ginagawa sa mesa na wala naman dapat nandun. Pero ramdam ko ang presensya. Ramdam ko ang lamig. Biglang tumigil ang tunog. Unti-unting lumingon ang anino sa akin. At saka ko narinig ang bulong. Hindi pa tapos. Bumagsak ako sa sahig. Pagmulat ko, umaga na. Wala na ang amoy. Pero sa sahig ng stockroom, may naiwan. Bakas ng paa, basa papunta sa pader. Kinabukasan din nun, lumipat na kami. Pagkatapos naming umalis, may bagong umupa. 1 linggo lang silang tumagal. Ang sabi nila sa barangay tuwing 3:00 ng madaling araw, umaamoy na naman daw ng formalin ang buong bahay. At may naririnig silang parang may ginagawa. Basta ingay daw. Hindi ko na inisip yon kasi nakalipat naman na kami ng pamilya ko.